Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Naglabas ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang suspensyon sa operasyon ng electronic sabong o e-sabong sa Pilipinas. Sa pinirmang Executive Order No. 9 na inisyo noong December 28, nilinaw ng Pangulo ang scope ng kasalukuyang regulasyon sa pagsasagawa ng illegal na e-sabong operations batay na rin sa nakasad sa batas. Sa nasabing kautusan, mananatili ang suspensyon ng live streaming o broadcasting ng sabong sa labas ng masabungan o cockfighting arenas. Hindi naman sakop ng Executive Order ang tradisyonal na sabong na mayroong lisensya na naaayon sa umiiral na batas. Iginit ng Pangulo sa kanyang pinirmahang executive order na mahalagang maprotektahan ang public health, morals at may promote ang public safety and general welfare ng mga Pilipino kaysa inilalabas ang ganitong kautusan o kaya inilabas ang ganitong kautusan. Kaugnay nito, inatasan ng Pangulo ang Philippine Amusement Gaming Corporation na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang concerned government agencies at private entities para yan sa pagpapatupad ng Executive Order No. 9. Utos rin ng Pangulo sa Department of the Interior Local Government at Philippine National Police na tutulungan ang PAGCOR sa pagpapatupad ng executive order. Matatanda ang una nang sinuspinde ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang online cockfighting operation o mas kilala bilang e-sabong noong Mayo 3 nitong taon. Idiniit naman ng Department of Foreign Affairs na mahalaga ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China sa susunod na linggo. Ito ay kahit pabataas ang kaso ng COVID-19 doon ngayon. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary for Asian and Pacific Affairs Nathaniel Imperial na importante ang ugnayang panlabas ng Pilipinas sa China kaya naman hindi maaaring i-postpone ang pagbisita ng Pangulo. Nagbigay naman anya ng katiyakan ng China na naglatag ito ng mga akbang para masiguro ang kaligtasan ni Pangulong Marcos at kanyang delegasyon. Pero ayon kay Imperial, hindi makikipagkita ang Pangulo sa Filipino community sa China bilang pag-iingat kontra COVID-19. Binanggit na rin ng opisyal na kung sakaling mayroong magpositibo sa COVID-19 sa mga miyembro ng delegasyon, kailangan muna nitong mag-quarantine bago bumalik sa Pilipinas. Makakasama ni Pangulong Marcos sa biyahe sa China si First Lady Liza Araneta Marcos, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, Speaker Martin Romualdez at mga kalihim niya ng Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Finance, Department of Tourism at Department of Information and Communication Technology. Finally, abogado ni Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag umaksyon na at personal na nagtungo sa Department of Justice si Attorney Rocky Tamas Balisong na abogado ni General Bantag para kumuha sana ng kopya ng subpina para kay General Bantag. Gayon man ay may sinabi ng abogado na wala pang nailabas na subpina ang DOJ kaya wala itong nakuhang kopya. Bukod sa subpina ay nais din nilang makuha ang kopya ng reklamo laban kay Bantag, pati na ang mga sinumpaang salaysay ng mga testigo para masagot nila ang akusasyon. Ipinaliwanag pa ng sabing abogado na sa kasalukuyan ay maayos aniya ang kalagayan ni Bantag at sinabing hindi nagtatago dahil wala pa namang isinumite na warrant of arrest. Pero sigurado dito na lalantad sa tamang panahon si Bantag. Narito naman ang hinaingat komento ng mga netizen kaugnay sa balitang ito. Sir General, tama po kayo. Ilabas mo ang katotohanan sa ginagawa sa iyo. 100% nasa tama po kayo. Hindi po papayag ang taong bayan. Dapat si Rimulya ang dapat na maimbestigahan. Booking na sila, sir. Nakikiramdam kami sa mga ginagawa ng kalaban mo, Sir Bantag. Alam namin na wala kayong kasalanan. Malinaw na ang lahat sa amin. Hindi papayag si Lord na mapunta ka sa masama, General Bantag. Lumaban ka dyan at dugong igurot. Basta sa tama, hindi kami bingi o bulagman. Nasa likod mo ang taong bayan. Usapan po namin nung hearing na magkakaroon po ng masasabi nating mga regional na bilibid. Sapagkat ngayon po, nagko-concentrate po tayo dyan sa Muntinlupa at meron po tayo mga kolonya na tinatawag na nasa iba't ibang lugar. Pero hindi po nito nasusolve. Hindi po nito nahaharap kung ano po yung takbo ng panahon. Sa ngayon po, mahal na ginang na Pangulo, hindi po lingid sa ating kaalaman na ang bilibid, iyan po ay pugad. Pugad ng masasamang elemento, lalo na po ng droga. Diyan po nagmumula lahat sa kulungan na yan. Ang katunayan ay gumawa pa po ako ng pelikula nung araw patungkol dyan. Yan po ay 2010 pa yata po yung pelikulang yan. Atin na pong isiniwalat
kung ano po ang nangyayaring sindikato dyan sa loob ng kulungan. At pinag-usapan po namin ng ating mahal na kalihim ng Department of Justice na meron na po silang mga hakbang para harapin yung patungkol po sa regionalization. Kaya gusto ko lamang pong mas maliwanagan, una na po ako, at ang lupon ng Senado, kung nasaan na po ang plano na ito ng Department of Justice. Pinakapopular na senador sa balat ng lupa. Magandang umaga, sir. Unang-una, nagpapasalamat po ang kalihim ng DOJ sa inyo sa inyong mababait na salita. At ako'y sumasangayon po sa inyo sapagkat nakasama ko po ang kalihim noong 2004 hanggang 2013 sa mababang kapulungan. At talagang matalas ho ang intellect, matalas po. Tulad ng ating minority leader, ganun katalas ho. Ganun ka level ang kanyang intellect. Ang sabi po ng kalihim dito sa kanyang katanungan, Your Honor, is that isasama po nila sa 2024 budget dahil pinag-aaralan po nila ng masinsinan itong regionalization. Hindi po madali ito at isang nationwide ang scope o ang lawak po nung kanilang gagawin. At sangayon po sila sa inyo na kailangan na po, in fact, pabor sila dun sa matagal ng plano na ilabas na po sa Bilibid yung maximum security prisoners at ilabas na po. Pinag-usapan nga namin ho yun. Malamang yun na rin po ang napag-usapan ninyo na ilipat na ho from Bilibid dito sa Sablayan, sa Mindoro, sa Fort Magsaysay, sa La Urne, Besiao. So para talagang ma-decongest po yung Bilibid at yung mga sindikato na nabuo dyan, mabiyak na ho. So sangayon po sila dyan. Humingi lang sila ng konting suporta sa atin at siyempre konting oras dahil bagong upo lang po sila at marami po silang sinanggang mga suliranin na nandiyan na po. So nagpapasalamat muli sila sa inyong suporta, Your Honor. Napakagandang balita po nito, Ginang Pangulo. Ang mga sinabi po ng ating mahal na tagapangulo ng Finance ay isa po itong konkretong solusyon sa problema unang-una ng sobrang population na ng bilanggo dyan sa Bilibid Prison. Ang dapat po dyan ay nasa 5,000 lang yata no, o 4,000. Nung panahon ho namin ay nasa 12,000 ho kami dyan. Naalala ko pa ho noon, pag sa gabi, yung kalahati matutulog, yung kalahati nakaupo. Yun po ang panahon namin dyan sa kulungan. Tsaka talaga hong amoy sindikato kami lahat. Dahil punong-puno na ho yung selda. Ang selda dapat nasa 4 na po lang, pero lumalabas po na 80 kami. Ganun po. Kaya napakaganda po nito at inaasahan ko po na tutulungan po ako ng ating mga mahal na senador para po matulungan po natin ang DOJ sa kanilang hakbang na to. Na una po, ma-decongest ang Bilibid. Pangalawa, ma-solve po ang tinatawag nating droga. Yung problema po natin sa droga, diyan po lahat nag-uugat. Sapagkat nandyan po ang tinatawag natin, hindi ko po ito nililihim. At talaga pong mahal ko din po talaga ang mga gang dyan sa loob dahil 13 po yan na talagang nabuhay po akong kasama ang mga gang sa loob. Kaya lang nung panahon namin, ang mga gang, mahal na ginang Pangulo, ay meron prinsipyo. Kami po yung may sinusunod na mga batas. At yung mga batas na po yan, talagang nadidisiplina po namin ang mga kapatid namin bilanggo. Pero nung nagdatingan po dyan, ang mga drug lord, doon na po nakagulo-gulo. Nawala na po ang tinatawag naming batas dyan. At yan po ang hinihingi din ng tinatawag po nating rehabilitation. Sapagkat kapag naging regionalized po, yung mga pamilya po, ng mga bilanggo, ng mga tawid dagat, ibig sabihin, makakapunta na po sila, mabibisita na po nila yung kanilang mga mahal sa buhay na nakapiit. Ngayon po kasi, isipin ninyo, kung tawid dagat ka, taga Mindanao ka, taga Cebu ka, para madalaw mo yung kamag-anak o mahal sa buhay na nakakulong, kailangan mo sumakay ng barko, kailangan mo mag-aeroplano, pamasahin lang hunong hirap. Yung sinasabi natin na Bureau of Correction, mahirap i-correct yung taong may problema sa pamilya. Ang number one hong solusyon para ma-rehabilitate natin ng isang bilanggo, yun hong kasama niya ang kanyang pamilya. Kaya napakagandang balita po nito. Gusto ko lamang pong linawin na ang malungkot po kasi na nangyayari, ang ating pong kawani ng DSWD, bago po sila makatulong sa ating mga kababayan, kailangan po muna talaga na sila ay ma-register, kailangan po sila ay talagang masasabi na sila ay Pilipino. Ang nakakalungkot po kasi, alam niyo po, ang karamihan po sa ating mga kapatid na na-deport, wala din po silang mga aral. At talaga pong hindi po sila nakarehistro. Sana po magawan lang po natin ng paraan na mapabilis po ang ating tugon dito sa mga kababayan natin na wala naman po silang kasalanan talaga sa nangyari na yan kung hindi sila po ay ipinanganak sa Sabah. At ang hiling ko lamang po ay magkaroon po sana ng mabilis na pagtugon dito, magkaroon po ng usapan ang Bureau of Immigration at ang DSWD na harapin po itong problema na ito. At ako po ay handang sumama po sa kanila at ang aking pong opisina ay handa pong sumama po sa inyo at puntahan po natin itong mga kababayan natin. Ang aking pong pangalawang tanong, ito na po ang huli, mahal naming tagapangulo ng Finance. Meron po bang intervention o programa o interagency efforts ang Bureau of Immigration at ang Malaysia
patungkol po dito. Nag-uusap po ba ang Malaysia at ang ating bansa patungkol po sa kalagayan ng ating mga kababayan? Ito po ba'y pinabayaan na lang sa atin? Problema na lang natin to? Wala po bang diplomatic na pag-uusap dito kung paano po ang gagawin natin sa kanila? Salamat po, Your Honor, Madam President. Doon sa unang sinabi ninyo na kung pwedeng tulungan po yung mga, tama po yung sinabi nyo na karamihan ng mga kababayan natin doon ay di nakapag-aral. Kaya ang reaksyon ng ating kalihim ay sabi niya magpapadala siya ng panibagong misyon para ma-rehistro. At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.